Sa pagkakataon ito, sa pagpapatuloy po ng Pasada Balita, pag-usapan po natin ang isa pong mahalagang issue. By numero uno po ito, ang ekonomiya po natin. Marami po ang talagang apektado na nito pong krisis po sa langis, lalo po sa sektor ng transportasyon. At kahapon nga lang, may lumabas nga po na balita na ulat ang Bureau of Treasury na umabot na po sa 18.4 trillion pesos ang kabuang utang mo, Wener. Utang niya, utang ko, utang nating lahat, utang ninyong lahat ito. Ito po ang malaking napakasaklap din po na balita, pero yan po ay atin pong papasanin ng bawat Juan de la Cruz. Para magbigay po ng kanya pong kuro-kuro opinyon, siyempre, hinggil na nga rin po sa pagbagal po ng paglago ng ekonomiya. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon, ang ating pong resident economist, walang iba. Isa rin po sa mga karambulisa, si Professor Astro Del Castillo. Prof. Astro, magandang morning po. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew, magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Good pa ba yung morning? Drew, good pa rin yung morning. Okay. Doon napansin natin na nung bumili tayo ng pandesal sa may tindahan ay parang lumiit na. Actually, Lumiit na, Drew. No? Ganun na lang, no? Kapiranggot na lang. Kapiranggot na lang ang isang pandesal. No? So medyo talagang good pa rin. Dapat pa rin laging good vibes. Pero ang realidad nga ay katulad ng sinabi mo, lumabas na umina ang ating first quarter economic growth. Dahil nga dito sa first quarter economic growth na mahina, ano yung of course, nakikita mo na mga dahilan nito, syempre yung oil crisis, di ba? Ano pa yung mga ibang factors doon, Prof? Well, yung oil crisis, tinamaan tayo halos sa second half na ng quarter, no, around end February. So, yung impact niya naramdaman after a few weeks pa, no. However, nakita talaga natin na malaki pa rin impact no nung corruption controversy, no. Naka-dampen pa rin ng public investment and also private investments. Nakita natin na mahina pa rin ang spending ng government, no, nung nakaraang quarter sa kadahilanan na medyo na-delay rin yung pagpasa nung budget, no. At of course, yung nabanggit mo Middle East conflict, talagang tinamaan tayo. Yung agriculture, yun ang medyo nakakalungkot, no, na nag-weaken pa rin. And talagang indicative na mas nakakalungkot pa moving forward, no. It seems like, no. Investment, sumina rin, no? Ang medyo kapansin-pansin, talagang humina rin ang household spending, no? Na talagang nakakatulong sana sa ating ekonomiya. So yun yung mga nakita nating mga humina Drew, no? Oo. So talagang what's in store for next quarter? Well, we expect a slower growth, no? Especially considering that nakita mo yung inflation. Nung last month lang, no? 3-year high. Yes, hindi kasama yung sa first quarter kasi April na yon. Yun yung first month ng second quarter. 7.2% na, no? Inaasahan pa natin na posibleng medyo tumaas pa rin ng kaunti by the following month, no? So talaga may pressure sa ating ekonomiya. So yung pandesal na kakainin natin, baka mas lumiit. Parang bubble gum na lang yan. Wag naman sana, Drew. Grabe naman. Pero sa tingin mo, Prof, ito ba ay magpapatuloy until the last quarter of the year or somewhere else, somewhere in between? Yes, tingin natin yung 2 to 4% projection pa rin ng government ay andyan pa rin naman. Maraming bumabalik sa drawing board, no? So tingin natin it will be lower, no? It will be as lower second quarter, no? Especially sabihin na lang natin nagkabati si Iran at si US ngayon. Sana it will naman. take time. But it will take time before you reverse the trend, no? And Drew, ang problema na to meron pa tayong isang krisis na posibleng harapin, no?
yung crisis ng El Nino. Ay, oo nga pala. Dapat paghandaan ng gobyerno. Hindi pwedeng umakto lang during the first day. That's next month already, but we're feeling the heat already this month, no? So sana wag yung reactionary. Sana mas maayos, no? Kaya nga without politics aside, no, ekonomista ang sombrero ko, wag naman magalit yung mga tagapakinig natin na pag sinasabi natin, priority dapat ng gobyerno ng lahat, lalo na krisis, ay ekonomiya, wag politika, no? Nakakalungkot if you compare what the other lawmakers and government has done, no? During the past few months, especially during the crisis, they are more focused on crisis solutions, no? Hindi lang basic crisis management, talagang long-term solution on how to shield them from further crisis, no? Sana ganun rin. Pwede ba i-postpone muna yung mga political moves, activities nila for the next 3 to 6 months? Pwede naman yun Habulin pa rin natin hustisya pag kailangan habulin, no? Pero yung pamumulitika, pwede ba itabi na natin yan? Ekonomiya naman, hanggang ngayon, ano bang headlines natin? Anong headlines pa rin natin? Matibag, politika. Kung ano-ano. Hindi natin na pag-uusapan ano ba talaga yung pinaka-permanenteng solusyon every time may crisis. Ano bang sistema natin every time na may crisis? Gagawa na naman ba ng task force, technical working group? Plano na naman ba? Dapat umaaksyon na tayo. Hindi na ayuda ang pinag-uusapan dapat ngayon. Pinag-uusapan na talaga yung mga long-term solutions. Anong solusyon para self-sufficient tayo sa agriculture? Self-sufficient tayo sa power and energy para mas bumaba. Number one niya, importante. Yes, oo. Lalo na tayo, Drew, no? Kailangan i-advocate natin na bumalik yung dating laki ng pandesal, no? Sa tamang halaga. At syempre, yung tamang halaga, yung tamang presyo, Prof. Di ba? Yes, Pero dito kasi of course, number one nating problem, alam naman natin yan, Prof, itong energy, we're not an oil-producing nation, hindi naman tayo energy, kumbaga, hindi sapat yung ating ipinoproduce, di ba? So, kailangan natin talaga mag-import. Pero ang inilalatag ng ating pinapanawagan ng ating mga kababayan, ng ilan din mga mambabatas, as much as possible dapat agad-agad na i-prioritize na itong mga importanteng batas na ito o amyendahan na like yung oil deregulation law, yung EPIRA law, di ba? Yes. Anong nakikita mo na posibleng maging malaking tulong ba ito para maibsan kahit paano yung ating pinapasan? Kasi syempre, mataas ang singil sa kuryente, mataas ang presyo ng krudo, ang presyo ng mga bilihin. Prof, meron kayong ibang mga suggestion bukod dyan sa mga nabanggit natin na batas? Yes. Dapat last month pa or simula nung nangyari itong crisis na ito, no? Dapat yan ang pinag-uusapan. Dapat na talaga i-amend o palitan yung mga napansin na natin, all the regulation law, yung nabanggit mo, EPIRA, no? May mga existing programs na yan na dapat palakasin, no? Andyan yung mga green energy projects, no? Pwede naman siguro tax break muna pag nag-import ka for the next inaabangan ng lahat. For the next 2 years, no? Pag nag-import ka ng solar energy related, baka pwedeng tax-free muna para magamit ang ordinary household at ng business, makatipid sa kuryente, no? Dapat yan ang pinag-uusapan sa Kongreso, sa executive, no? Hindi yung panay band-aid solution or quick solutions lang. Long term na dapat. Ang dami ng programa at plano na napag-usapan noon pa. Kailangan lang talaga natin ng immediate action, no? At tamang solusyon. Ano na ba dapat ang kailangan binibigay na suporta sa micro and small and medium enterprises, no? Exactly. Wala pa tayong nakikita, no? Pinag-uusapan na ngayon yung tax relief. Ngayon lang pinag-uusapan na yung 250,000 na exemption na itaas to 400 or even 500,000 pesos, no? Pero hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin. Yung ibang bansa ay umakto Meron na nga tayo ay naiiwanan. Meron no? na sila. So in terms of growth,
may growth pa rin tayo. Pero yung sinasabi natin sa programa mo, itong nung pumutong krisis, naalala ko pa, ang takot natin, baka maiwanan tayo sa kangkungan. Maiwanan tayo sa growth, no? Which is nakikita na natin. Mhm. Alright, Prof, medyo, although ito pa rin may kaugnayan pa rin sa ating finances, ano? Etong inilabas na balita ng Bureau of Treasury na lumobo sa 18.4 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas nitong Marso. So, sana naman uhugutin itong pambayad ng utang Tama. sa atin na naman. So, lalaki na naman ang babayaran nating utang. Yes, Drew. Nakakalungkot man 'yan, pero it's a necessary evil eh. Humihina rin kasi ang source of revenues ng government. And also yung paggastos pa niya panay band-aid solution, meaning walang katapat na talagang productivity. Every time na naglalabas sana ng pera, nagagastos ang gobyerno, may kapalit na productivity yan sa ekonomiya. Dapat doble pa, triple pa. No? So, karamihan, hindi eh. Tapos may issue pa rin ng corruption. Hindi pa rin natin masabi kung maayos na ba yung sistema para hindi na ma-corrupt yung mga paggastos sa gobyerno. Digitalized na ba yan? Si Juan, Maria, Nene, at Pedro ay pag nakipag-transact ba siya sa gobyerno, pwedeng hindi na siya pumunta? Pwede ba siyang digitalize na lang para mabilis? Para hindi nakakadagdag sa trapiko, hindi na gagastos ng transportasyon? Dapat noon pa nila sinabi yan, first year ng administrasyon na ito, dapat sana nagawa na natin, no? Wala na bang mamamatay pag nagbibigay ng ayuda? No? Hindi na kailangan pumila. May sistema na ba yan? Magagamit na ba natin yung national ID natin? Yan. Or yung ating different, no? Yun na dapat ang pinag-uusapan. Tabi muna yung politika. Tama yung hustisya, habulin natin. Pero mas importante yung ating ekonomiya rather than yung 2028. Ang takot natin, Drew, after ng 2026, 2027 na, a year before the national elections. Wala na ang ekonomiya na naman. Politika na naman ang haharapin nila. No? So, we should really do better this year. Make it better. Otherwise, talagang maiiwanan tayo at mahirapan ang ating mga kababayan. Last few questions na lang. Meron ba kayong silver lining na nakikita? Is there any hope, of course? Umaasa pa rin naman tayo na kahit bumagal ang ating ekonomiya, uusad pa rin tayo sa medyo maayos na paraan. Pero tingin natin, mas kayang-kaya pa natin doblehan or triplehan no? With all efforts really focus on the economy. As I've said, madami ng plano. Napag-usapan na yan. Ang nakakalungkot, naririnig na naman natin, paplanuhin pa namin kung i-adjust yung economic growth, ano pang policy actions ang pwedeng idagdag. Tapos na dapat tayo doon eh. Dapat ang pinag-uusapan na natin talaga ay yung resilience architecture. Ano ba yung tamang reforma na makakasustain, makapagpalakas sa agrikultura, sa power and energy, para mas mabilis ang pag-unlad ng ating bansa at hindi talaga maapektuhan ang ating ang bulsa ng lahat, no, ng karamihan. Siyempre. Oo, kasi talagang mabigat sa atin eh. Kawawa ang 30% of our economy, no? Na yan talaga ang low income group and yung low middle class, lower middle class na walang savings. Na pag nagkasakit at tumaas ang presyo ng edukasyon ay talagang tatamaan sila. Hindi biro to. Kaya ang apila natin, ekonomiya. Tama na muna ang politika. Tama na, hindi muna natin kailangan yan. Isang tabi muna. No? Yan ang nakita natin. Silver lining, sana lumakas yung Luzon Economic Corridor. Mabilisan yan. Yan ang commitment ng Amerika. Sana lumakas pa rin ang OFW remittances despite weakening global economy. No? Kailangan paghandaan lang talaga natin rin ang krisis na harapin sa El Nino. Sana hindi na lumaki pa itong virus na naririnig natin sa isang cruise ship, no? Hindi mag-spread, lalo na may mga Pilipino na involved doon, no? Yun ang nakikita naman natin. It's definitely a slowdown for 2026. Slowdown. Kaya kailangan talaga paghandaan nating mga kababayan at mag-double time ang ating gobyerno
sana ibalik na nila yung regular working hours nila. Dahil mas kailangan natin sila, Drew, eh. Sila yung naka Mas 4-day kailangan work natin week, eh. pumirma sila. Oo. At magplano na maayos. No? Mas madaming paraan para mas paging epektibo ang gobyerno habang nagtitipid naman ng ating resources sa isang krisis. Alright, hopefully ay magkaroon na nga ng of course, kasagutan sa ating mga katanungan at matugunan na yan agad-agad. Maraming salamat po, Prof. Astro del Castillo, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Good luck po sa atin lahat. Bro, maraming salamat rin. Pasensya na. Medyo Salamat po. articulate tayo ngayon. Tingin ko naapektuhan tayo sa maliit na pandesal eh. No? Medyo gutom pa rin tayo. Kailangan Kasya pa bang ang palaman dyan? O hindi na? Tama ka, may papalaman pa pala dapat. May papalaman pa yan. Oo. Salamat, Yes. Prof. Maraming salamat, Drew. Maraming Good morning. salamat sa ating mga kababayan. Mabuhay kayo. Salamat po. Si Professor Astro del Castillo, isa pong ekonomista at isa rin po sa mga karambolista rito po sa ating himpilan.